Praise the Lord! Magandang hapon po o magandang gabi sa mga nasa Pilipinas. Rhythms of Grace na po. Nakakasama ninyo tuwing alas 6 ng gabi, tuwing araw ng linggo. At kami po ang Rhythms of Grace Band na siyang bumabati ng magandang gabi sa inyong lahat. Umaawit sa Panginoon. Samahan niyo po kami awitan ng Panginoon dahil tayo ay tinubos ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Tayo umawit, sumamba at i-enjoy natin ang mga awitin na ito dahil ang Diyos ay tunay na mapagmahal sa atin ngayong araw na ito. Kaya sama-sama tayong mawit. Tinubos tayo ng ating Panginoon. Tinubos ako ni Jesus. Sa pagkakasalay kanyang tinubos. Tinubos ng dugo ni Jesus. Kaya ako'y magpupuning lubos. Tinubos na sa panang kautusan ng kamatayan ng kabayaran. Siya'y walang dungis at kapintasan, hindi sa pamamagitan ng doktrina, hindi sa krus dugo niya dumaan. Tinubos ako ni Jesus. Sa pagkakasalay niya tinubos. Tinubos ng dugo ni Jesus. Kaya ako'y magpupuning lubos. Tinubos mula sa sumpa ng kautusan ng kamatayan ng kabayaran. Siya'y walang bunis at kapintasan, hindi sa pamamagitan ng ginto o tila, dugo niyang dumaan. Tinubos ako ni Jesus. Sa pagkakasalay niyang tinubos. Tinubos ng dugo ni Jesus. Kaya ako'y nagpupuning lubos. Kayamanan ng mundo'y di mapapantayan. Ang daan tungo sa kalangitan, sino mang niya'y manalig, makakaranas ng dakilang pag-ibig. Tinubos ako ni Jesus. Sa pagkakasalay kanyang tinubos. Tinubos ng dugo ni Jesus. Kaya ako'y nagpupuning lubos. Tinubos! Tinubos ako ni Jesus. Sa pagkakasalay kanyang tinubos. Tinubos ng dugo ni Jesus.
Salamat sa Diyos. Salamat, Panginoong Jesus, sa inyong krus. Sa dumaloy na dugo sa krus ng Kalbaryo. Glory to God. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sa piling mo'y langit, mahal na mahal na Panginoon. Isa pa, mahal na mahal na Panginoon. Mahal na mahal na Panginoon. Kailan may di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling Panginoon. Habang buhay, habang buhay, pupurihan ka. Habang buhay, nilingkod sa'yo. Habang buhay, nagiging ko sa'yo. Iyaala habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Iyaala habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang maglilingkod, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Iaalay, mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hindi tayo magbabalik, hanggang sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hindi tayo magbabalik, hanggang sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi tayo pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal ka, Panginoon. Amen! Salamat sa Panginoon. Kayo'y minamahal sapagkat kayo ang unang nagmahal sa amin. Kaya, O Diyos, wala na kaming ibang hahangarin, kundi kayo ay sambahin, luwalatiin, at dakilain sa aming pag-awit at pagsamba. Walang ibang hangat kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang mahalaga sa buhay ko. Kahit na anong mangyari, ako sa'yo ay
dakila ka. Walang makahigit sa'yo. Dakilang pag-ibig mo, maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ibang ingat, kundi ika'y parangalan. Aming Diyos, banal ang iyong ngalan. Kahit na anong mangyari, kami sa'yo ay sasamba. Pagkat Panginoon ang tila ka. Walang makahigit sa'yo. Dakilang pag-ibig mo, maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Walang makahigit, walang makahigit sa'yo. Dakilang pag-ibig mo, maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Walang ibang hanap, kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang mahalaga sa buhay ko. Kahit na anong mangyari, sa'yo ay sasamba. Pagkat Panginoon, dakilang ka. Walang makahigit sa'yo. Dakilang pag-ibig mo, maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Walang makahigit sa'yo, walang makahigit sa'yo. Dakilang pag-ibig mo, maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, maghari ka, O Diyos, maghari ka, kayo ang Diyos ng kabutihan. Kailanman, O Diyos, kayo mapagmahal at hindi nagbabago. Hayaan mong patuloy ka naming awitan dahil kayo ang Diyos ng kabutihan. Hindi kayo nagmamaliw, O Diyos.
magpakailanman. Ikaw, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Ikaw, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Ikaw, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Ikaw, O Diyos, magpakailanman. Isang kabutihan mo ay magpakailanman. Simula at katapusan, hindi ka na mamahalin. Kapatid mo'y walang hanggan. Kabutihan mo'y magpakailanman. Isang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula, di ka na mamahalin. Katapatan mo'y walang hanggan. Kabutihan mo'y magpakailanman. Kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. O Diyos, ang kabutihan mo'y magpakailanman, Panginoon. At hindi natatapos ang inyong pagmamahal sa amin. Kayo'y laging tapat. Kayo'y laging nariyan, Panginoon. Kayo'y laging nagpaparanas ng inyong pag-ibig sa amin. Kaya ang aming tugon, Panginoon, sa inyong pagmamahal ay pasasalamat. Salamat, O Diyos. Kaya po kami narito, kaya kami umaaway, tumutugtog. Kaya po namin ginagawa lahat ng ito. Dahil kami lubos na nagpapasalamat sa inyong dakilang gawa. Kayo'y walang kapantay, wala kayong katulad, at walang makahihigit sa inyo, Panginoon. Kaya po tanggapin ninyo ang aming papuri pagsamba sa nag-iisa, dakilang, makapangyarihang banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Naghahari, noon ngayon, magpakailanman. Amen and amen. Praise God.
Praise the Lord! Magandang gabi po. Pinagpalang gabi sa lahat na nanonood sa Facebook Live. Ako po si E.A. Joven at kami po ang Rhythms of Grace Online Worship Fellowship na nakakapiling ninyo tuwing araw ng linggo. Salamat sa Diyos at nariyan po kayo at pinagpala kayo ng Panginoon dahil alam nyo po, ang Diyos ay hindi natatapos sa kanyang pagpaparanas, pag-express ng kanyang pag-ibig. Kaya kayong mga nanonood, patuloy ang pag-express sa inyo ng Panginoon ng kanyang pag-ibig. Gayon din sa amin ay tunay na ako'y namamangha sa kadakilaan ng ating Panginoon. Praise God! Bago po tayo magsimula sa ating mensahe ngayong gabi, dadako po tayo sa pakikinabang. Kung kayo po ay may mga elements sa inyong tahanan, kagaya ng juice, or tinapay or biscuits, ano po ang meron kayo dyan, saluhan nyo po kami, samahan nyo po kami at tayo ay sama-sama sa pakikinabang. Bakit po ba natin to ginagawa? Dahil ang mensahe po ng ating Panginoong Hesus ay nais niya na lagi nating maalala, ma-remind tayo, ang sakripisyo na ginawa sa krus ng Kalbaryo ng kanyang katawan bilang isang kordero. Sa lumang tipan, naroon po ang kanilang mga tradisyon para sila ay malinis at mabayaran nila yung kanilang kasalanan, para ma-redeem nila yung sarili nila. Sila ay nag-e-effort. Naghahanap sila ng offering, kagaya ng isang tupa na walang kapintasan at sinusuri po ng pari. At yung pari po, ang ginagawa nila, ibinabalik doon sa nag-offer. At yung nag-offer ang papatay doon sa kordero o doon sa tupa. Hindi po yun ginagawa para, alam nyo, para ang tao ay magkaroon ng kahalagahan sa kanyang sariling effort, kundi merong kordero, no? Hindi yung sariling effort ng tao pa rin ang tinitingnan, pero may offering para mabayaran yung kanilang kasalanan. So ang focus po doon ay yung kordero na walang bahid ng kapintasan. At ang ginagawa po ay kinikitil at yung dugo naman, yung ng offering na yon nung hayop ay iwiwisik or ibubuhos doon sa dambana o sa altar kung saan pinaniniwalaan nila na sila'y nababayaran yung kanilang mga kasalanan. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, grabe ang pag-ibig ng Diyos, ang tao na mismo ang ibinalik niya. No, gumawa na ng effort ang Diyos, inabot na ng Diyos ang tao para mag-fellowship sa tao at inialay niya ang kanyang nag-iisang anak. Kaya ngayong gabi mga kapatid, ang tinapay na to, ilabas nyo po, samahan nyo kami ang tinapay at ang juice. So sabi po sa unang Korinto, ang talata po ay, ang kabanata ay 11, ang talata po ay 23 hanggang 25. Unang Korinto 11:23 hanggang 25. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya'y ipinagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan at pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Kaya ngayong gabi mga kapatid, taas po natin ang mga elements, ang tinapay at tayo manalangin. Salamat Panginoong Hesus sa inialay ninyong buhay. Salamat dahil kami ay may bagong buhay at kami nahugasan na mula sa aming pagkakasala. Salamat Panginoon dahil ito inyong ginawa dahil labis ang pagmamahal ng Diyos Ama sa amin. Kaya ito'y aming tatanggapin bilang pag-aalaala sa inyong sakripisyo sa krus. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kainin natin yung tinapay. At ang Diyos naman, salamat Panginoon sa inyong dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Ito'y sa pagkakahugas namin
at kabayaran sa sinisingil sa amin ng batas. Salamat Panginoon dahil kayo na mismo ang nag-express ng inyong dakilang pagmamahal sa amin. Tatanggapin namin ito bilang pag-aalaala sa pag-aalay ng katawan ng aming Panginoong Hesus. Hiniling namin nito sa ngalan ni Hesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Glory to God. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyo. Totally, we are renewed. We are a new creation. Praise the Lord. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat na mga nanonood sa Facebook. At binabati namin kayo. Nasaan man kayo. Nasa Pilipinas, nasa ibang bansa. Sana okay kayo dyan. Hoping that you are okay at this moment. Binabati din natin yung mga nanonood online. Kanina pa po sila. Jovilla, thank you for watching. Sister Flossie, thank you for watching. God bless you. Mga taga-Baklaran. Remy Lopez, thank you for watching. Thank you for watching. Ate Ging Morales, thank you for watching. Regards dyan, nila Kuya Janmel at sa mga bata. God bless you. Kokoy, wow. Parang Kokoy, God bless you. Kumusta dyan sa LTO? Regards sa mga inaanak namin dyan. Pastor Ernie, Bishop Ernie Kabtalan, Junior, thank you for watching. God bless you. At pinalalakas kayo ng ating Panginoon. Nanay Lucia Reonisto, thank you for watching. God bless you. Brother, alam ko si Brother Pastor Joseph, amen. Thank you for watching. Richard Fernandez, nakita ko, is watching also. God bless you. Brother Mulong, God bless you. Thank you for watching. Robelo Seafoods, purihin ang Diyos. Amen. And also, Ate Chris, Marie Chris Espinar, Rabulan, thank you for watching. Regards sa mga taga Sorsogon, sa Bicol. Minsan mag-swimming tayo dyan. Praise God. And yung mga iba pang nanonood sa kanilang mga tahanan, nanonood ng replay, yung mga kapitbahay namin dito sa Prima Vida, God bless you all and count your blessings. Amen. Pastor Joseph, amen, thank you. Yung mga taga Jesus Christ the way to Zion, God bless you. Pinagpala kayo dyan, Pastor Meng. And also, nabanggit ko, hindi ko pa nababanggit. Jesus Presence Church, Dasma, God bless you. Si kasama dyan sila Pastor Jose, Pastor Chris Cuenca, God bless you. And yung iba pa nating mga kasama dito. Yung mga regular pa, ano? Minamahal kayo ng Panginoon. And God bless you. Amen. Mga kapatid, tandaan natin na ang Diyos ay mapagmahal. Alalahanin natin. Imagine, isang sitwasyon. Paano kung may isang bilanggo na dapat nang mamatay? Hahatulan na yung isang bilanggo, halimbawa. At isisilya elektrika na siya. Or lethal injection. Alam niyo naman yun, death penalty. Pero may isang estranghero na hindi niya kilala, estranghero nga, di ba? Ang pumasok sa kulungan at sinabing, ako na lang ang mamamatay para sa kanya. Aba, dakilang pagbo-volunteer yan. Wala pa ako narinig lang ganyan magbo-volunteer. Di ba? Hindi ko alam kung anong klaseng pagbo-volunteer yan na aakuin. Ano yung kamatayan ng isang tao, yung on behalf of another person, tatanggapin niya yung parusa. Kaya mga kapatid, ako, if I were in that case, if I am in that case or situation, kung ako yung papatawan ng kasalanan, ng parusa dahil sa aking mabigat na kasalanan, tapos may aako nun para hindi na ako maparusahan, isang dakilang pasasalamat ang gagawin ko. Glory to God. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong gabi, tinubos ako ni Jesus. Pag-ibig at sakripisyo ng tagapagligtas. Ito po ay mabibigyan natin ng linaw ngayong gabi. At
Hiniling ko sa Panginoon na pagkalooban tayo ng karunungan at kalakasan para maitawid natin na maibahagi natin ang salita ng Diyos sa mga nanonood at mga kasama namin dito sa aming tahanan. Bago ko malimutan, bago kami magsimula, si Papa Tani po, Natanya Lizon, ang aking father-in-law ang nag-keyboards. Kasama namin ang aking Ate Wendy, biological sister Ate Wendy Niebres, siya po ang aming lead singer. At si Hipri po, si Ate Faith ang aking may bahay. Praise God. Kami po ay mga hindi pa ganun ka-eksperto, kaya sa biyaya ng Diyos, nagkakasundo po kami at nakatutugtog, nakakaawit sa Kanya. Glory to God. Amen. Simulan na po natin ang ating pag-aaral. Ano ba ang literal na kahulugan ng tinubos? Sa Tagalog, tinubos, ang salitang tinubos ay simula o mula sa salitang ugat na tubos na nangangahulugang pagbabayad para mapalaya o maibalik ang isang bagay o tao. So ibig sabihin, para maibalik, ma-redeem, mabawi, mapalaya. Di ba? Merong pagtubos na gagawin. Isang magandang halimbawa, kapag ikaw ay nagpunta sa sanlaan, di ba, magsasanla at may tubos. Meron dong pila na para sa sanla, may window para sa sangla at merong ding window para sa tubos. So kapag isinanla, sa'yo yun isasangla mo yung isang item. And then kapag may pera ka na, tutubusin mo na kasi sa'yo naman talaga yon. Tutubusin mo lang. Babawiin mo. Pero magbabayad ka para matubos mo yon. Sa'yo yon pero magbabayad ka. Diba? Kasi kaya mo magbayad kasi para matupad yung kasunduan. Yung batas. Para matupad yung batas o masunod yung batas. Kaya ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi. Kunyari, isa pang halimbawa, nagpalaba ka sa laundry. Dinala mo sa laundry yung labada mo, nilabhan nila, tapos tutubusin mo na. Pero babayaran mo. Sa'yo yon pero damit mo yon. Kahit tumagal yun doon ng 1 taon, damit mo yon. Hanggat hindi mo tinutubos, hindi mo mababawi o maibabalik sa'yo. Ano po sabi sa unang Pedro? Ang kabanata ay 1:18 hanggang 19. Sinasabi dito, alam ninyong tinubos kayo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga ninuno. Hindi kayo tinubos. Kuya John Mel, thank you for watching. God bless you. Salamat sa music mo. Amen. Balikan ko. Hindi kayo tinubos sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo na tulad ng isang korderong walang kapintasan at walang bahid dungis. Amen. Yun yung pagkakatubos sa atin. And Peter is reminding his audience at that time, yung mga Israelites, na tinubos kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. And he is a witness. Witness si Pedro niyan ng pagkapako ni Jesus sa krus. At hindi sa pamamagitan ng mga bagay na sisira. I-shortcut natin yan. Next slide. 1 Pedro 1:18-19. Ayun yung magandang part dito. Favorite part ko to. Hindi kayo tinubos sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira. Ano yon? Yung ginto, pilak, anumang material na bagay. Sa halip, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Dugo ni Kristo. Yung ginawang pantubos. Dahil sa kasalanan ng tao, sa dami ng kanyang kasalanan, kailangan ng magliligtas sa kanya. Puntahan natin yung Romans 5:8. Ang sabi diyan, ang ating kaligtasan ay hindi dahil sa ating gawa. Hindi dahil sa ating gawa, kundi sa ginawa niya para sa atin. Not because of what you have done. Hindi dahil sa ginawa mo. And even, para patunayan din ito sa mga taga-Roma at sa mga early Christians at that time, na yung ginagawa nilang pag-aalay ng kordero bago pa mag-ultimate sacrifice si Jesus is
ang maganda doon is hindi doon nakatuon dapat. Hindi doon nakatuon na dahil may ginawa ka, dahil nag-effort ka, kundi dahil ang Panginoong Jesucristo ay naging mabuti sa iyo, ang Diyos ay naging mabuti sa iyo at pinakilala sa iyo ang Amang nasa langit, ng Amang nasa langit, ang Panginoong Hesus. Glory to God. Hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil ang Diyos ang gumawa. Galatia 3:13. Tinubos tayo ni Kristo. Yan, sabi sa mga taga-Galatians, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Ulitin ko. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng kanyang pagkalagay sa ilalim ng sumpa para sa atin. Si Jesus ay mismo during the time na pinako siya sa krus, naging kasalanan mismo si Jesus. Siya mismo kasalanan, kaya ipinako siya doon eh. Kaya imagine, kung lahat ng kasalanan ng tao na isang sumasampalataya ay nandun na, naipako na sa krus ng Kalbaryo, isa ng bagong nilalang ang nananalig. Ayan, hati-hatiin natin ito. Itong Galatia 3:13. So, tinubos tayo ni Kristo. Yun yung unang bahagi. Kaya nga, ayan, sabi pinalaya niya. Ayan, pinalaya niya tayo mula sa sumpa ng kasalanan at kautusan. Bakit sumpa ng kasalanan at kautusan? Kasi meron dong tinatawag na yung batas, may sinusunod diyan na bigat ng ng paratang or yes, tama, 'di ba, kapag may inutang may babayaran. Ang tao marami ng utang. Saan nakakautang? Sa hustisya, sa justice. Ang Diyos natin, ang Diyos din ng kaayusan at hustisya. Kaya imagine him, God the Father, sinunod niya yung batas. Di ba? Kasi sabi sa Romans, for the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Supposedly, nung ipinanganak tayo dito sa lupa, hellbound tayo. Ipapadala sana tayo saan? Sa impyerno. Pero naging mabuti ang Diyos na ginawa niyang hindi posible o maging imposible na ang isang taong sumampalataya sa kanyang anak na Panginoong Jesucristo ay hindi na mapahamak. Sa halip, sasampalataya ka lang sa Kanya at ikaw ay heaven-bound na. Glory to God. Tinubos tayo ni Kristo. Yan yung unang part. Pinalaya. Amen. Pangalawa, ano yung sumpa ng kautusan? Yan yung sumpang lumabag sa batas ng Diyos ay may kaparusahan. Ang tao kasi mahilig gumawa ng mga bagay na gusto niya eh. Sa halip na parangalan ng Diyos, sa halip na sundin ng Diyos, iba ang sinusunod, iba ang pinaparangalan. Sa ganung paraan, sinusuway na ng tao ang Diyos at siya'y nagkakasala. Pangatlong part, siya ay inilagay sa ilalim ng sumpa. Si Jesus mismo, inilagay sa ilalim ng sumpa. Ipinako sa krus. Siya ang tumanggap ng sumpa na para sa atin. Na dapat tayo yung maparusahan pero ginawa ng Diyos Ama na tayo ay maligtas sa kabayaran, sa pagpataw ng parusa. Sa halip yung anak niya ang nagbata, si Jesus Christ. Amen. Kaya, ayan sabi, sumpain ang bawat ibinitin sa kahoy. Ayan. Meron niyang relevance sa Deuteronomy chapter 21 verse 23. Kasi doon nabanggit yan. Yan yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Galatian. Meron siyang pinanggagalingan kasi alam ng mga taga-Galatian yon. Yung Deuteronomy chapter 23, if I'm not mistaken, chapter 21.
or sa Book of Deuteronomy na yung mga ibinibitin sa kahoy based on tradition ng mga taga-Roman ay talagang sinusumpa at hindi dapat yun tinutularan. Kaya nga yung ginawa kay Jesus noon na grabe, pinarusahan at pinako sa krus, ultimate na po yun mga kapatid. At hindi na yun dapat ulitin pa. Wala na yun, once and for all lang. Mamamatay si Jesus sa krus at magbabataan, magpapapako. Kaya wag na pong gagayahin. No, dapat wag na pong gagayahin yan dahil hindi na po yan dapat ulitin dahil ginawa na nga ng Panginoong Hesus once and for all. At hindi tayo napapalapit sa Diyos kapag nagsasakripisyo tayo ng ganun. Kasi in the first place, God offers rest. Kaya nga po ito, rhythms of grace. Let it flow. Hayaan nating mag-flow, mga kapatid, ang grasya ng ating Panginoon. Efeso 1:7, sa pamagitan ng kanyang anak, yan, sabihin natin sa Ephesians, Efeso 1:7, sa pamagitan ng kanyang anak, tayo'y tinubos at pinatawad. Ayon sa masaganang kagandang loob ng Diyos. Masagana ang kagandang loob ng Diyos. Amen. Tuloy po natin. Ngayon mga kapatid, ang tanong, namumuhay ka ba bilang isang pinalayang nilalang? Yun yung tanong natin sa ating mga sarili. Ngayon na ikaw ay pinalaya ng Panginoong Hesus, ikaw ba ay namumuhay bilang malayang nilalang? Ano ang tugon mo sa katotohanang tinubos ka nga ni Hesus? Ano ang sabi sa Titus? Tito 2:14. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tayo'y matubos. Upang tayo matubos. Para tayo ay maligtas, mabawi. Dahil in the first place, tayo naman ay galing sa Diyos. Amen. Tuloy po natin. Ang tanong ko sa inyo ngayong gabi mga kapatid, naranasan mo na bang magkasala ng paulit-ulit at maramdaman mong hindi ka pinatawad? Parang o hindi ka mapapatawad? Halimbawa, gagawa ka ng isang bagay na alam mong mali. Diba? Alam mo nang mali, pero ikaw mismo, hindi mo hindi mo masabi na mapapatawad kaya ako. Ano kayang mangyayari sa akin? 'Di ba? Isang beses ako rin, actually. Nagtanong na rin ako sa sarili ko noon Nung mga times na mapapatawad kaya ako ng Panginoon sa dami kong ginawa. Minsan kasi kahit alam ko ng mali, ginagawa ko pa rin. Nung mga dati kong buhay yun dati. Pero sa gitna ng hiya, sa gitna ng pakiramdam na parang wala akong mukhang iaharap kay Lord, doon ko naalala yung ginawa niya sa krus. Hindi ko siya hinanap. Hindi ako ang unang lumapit. Siya ang unang nagmahal. At lang totoo, tinubos niya ako personally. Tinubos niya tayo. Hindi dahil mabait tayo. Hindi dahil magaling tayo magsakripisyo. Hindi dahil magaling tayo gumanap sa ministry natin. Never. Never. Kundi dahil mahal niya tayo. Kaya ngayon, this day, gusto ko lang ibahagi yung tungkol sa kung gaano kaganda, kahalaga yung ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Kahit mga times na kinalakan ko ang ministry, ang paglilingkod ng aming Ama sa ministry ng Panginoon, at witness kami niyan ng aking mga kapatid, ng aming ina, alam namin na ang tatay namin nagmimisyon, lumalayo siya sa amin. Wala kaming tatay. Magkakapatid kami. Ang hirap ng buhay ng nanay namin. Nung nabubuhay pa po yung nanay namin,
Minsan umiiyak na lang siya. Kasi naiisip niya, paano niya ba ito dadalhin lahat? Napakahirap. Subalit, nakita namin yung dedication ng aming ama sa ministry. And alam nyo sa isang banda, nakita namin kung paano maglingkod yung aming tatay sa Panginoon. Pero ako personally, nagkaroon ako ng realization about that. Na hindi mo kailangang iwan ang pamilya mo. Hindi mo kailangang magsakripisyo at magpakalayo-layo. Hindi mo kailangang gayahin si Abraham o si Moises. Ni si Moises nga hindi siya kilala ng anak niya eh. Bakit? Kasi naglingkod siya sa mga tao at tinugon niya yung panawagan ng Panginoon at napakasakit nun. That there was a time na hindi kilala si Moises ng kanyang anak at tinatanong nung anak niya, sino kaya itong mamang ito? Ang offer po ng Panginoon sa atin ay dakilang pagmamahal. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil mahusay ka at may pinag-aralan ka at marami kang natapos. Hindi dahil marami kang napatunayan, marami kang ari-arian, marami kang investment. Hindi dahil ikaw ang leader sa church at nagli-lead ka sa anumang ministry mo. God is so good to you because He is God and He is good and He is love. Yun yung expression ng Panginoon. Kaya ako personally, nung na-encounter ko ang Panginoon, sinabi ko sa sarili ko that I would tatanggapin ko at i-enjoy ko kung ano yung i-offer ng Panginoon. At salamat sa Diyos. Salamat sa mga kasama natin sa The Life Giver Church Worldwide, si Bishop Willie Lanes at mga TLGCW pastors, si Pastora Nanay Ann, salamat sa buhay nyo. Salamat po sa pastor namin sa Christ Life Church, Pastor Noel, Pastor Michelle. Salamat sa buhay ninyo dahil kayo ang mga naging mentor namin. At magpakanggang ngayon nagre-remind kayo of how God is faithful in your lives. At ako nakita ko at na-delight ako, natuwa ako personally mga kapatid. Dahil sinabi sa akin ng Panginoon, personally, tinubos na kita sapagkat ikaw ay akin. Yan yung sinabi niya sa akin personally. At ako'y nagalak at ako'y tuwan-tuwa dahil pinapahalagahan ako ng Diyos. Glory to God. Tuloy na. Sabi po sa Roma, as we close mga kapatid, Romans chapter 8 verses 9 to 11. Sabi dito, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Kaya mga kapatid, right now, hindi na tayo sa Espiritu or hindi na tayo namumuhay sa laman or sa flesh. Kung ano ang gusto ng flesh mo, noon, halimbawa, ang iyong gawi, 'di ba? Tayo nung una ay mahilig mamuhay sa kasalanan. Subalit nung na-enjoy mo na, nagkaroon na ng pagbabago, you are a new creation at wala na yung lumang pagkatao. Once you realize na yun na yung dapat mong gawin at ine-enjoy mo siya, wala na yung lumang pagkatao na, sorry po, yung iba ay sugarol, 'di ba? Manginginom, basagulero, maraming bisyo, addictions, lahat ng types of addictions, di ba? Ng bababae. Wala na yon. If you're a new person, wala na. New creation ka na ng Panginoon. Wala na yung mga luma. Kasi malayang pinapadaloy ang grasya ng Panginoon sa kanyang buhay. Tuloy natin doon sa verse 10. Ano po yung sabi doon? Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan. Ang ganda nito. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay. Sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan niya ni Kristo Jesus. Kaya kanina sa tuwing magte-take tayo ng communion,
Yung iba, yung tinuro sa atin ng religion, ay huwag kang mag-communion kasi may kasalanan ka. Huwag kang magtitake niyan dahil hindi ka karapat dapat sa Diyos. Mali pong katuruan yan. At patutunayan ko po sa inyo na sa tuwing tayo magtitake ng communion, hindi po tayo ang tinitingnan ng Diyos. Dahil ang tinitingnan ng Diyos ay ang kanyang anak na ang Panginoong Hesus. Paano po nangyari yon? Dahil sa lumang tipan, kapag nag-aalay po sila ng kordero o ng tupa, ang tinitingnan po ay yung alay o yung handog. Sinusuri po yun ng mga pare. Ngayon, sa tuwing tayo ay kakain at iinom ng dugo, kakain ng kanyang katawan, mga kapatid, ang tinitingnan po ng Diyos ay hindi tayo, kundi si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay sa krus. Kaya malinaw, mga kapatid, that when you enjoy yung pag-take, mga kapatid, ng communion, ng pakikinabang, talagang pasasalamat sa Diyos. Dahil hindi man tayo karapat-dapat, pinaging dapat tayo ng Panginoon. Glory to God. Verse 11. Ano po ang sabi sa verse 11? Ayan. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Kaya yung Holy Spirit, when we believe in Jesus, the Holy Spirit is in us. Hindi mo na tatawagin yan. Hindi mo na kailangan sabihin, "Come, Holy Spirit." Hindi na. Ang Holy Spirit nasa atin na. Hi, Christine, thank you for watching. Christine, Shelo, God bless you. At ang mga anak mo, God bless you. At sa bagong career, God bless you. Amen. Kaya yung Holy Spirit, nasa atin na yon. Tatawagin mo lang ang Holy Spirit kapag ikaw ang nawawala sa landas ng Holy Spirit. Pero ang Holy Spirit nandyan, nasa ating katawan. Kaya ngayon, maaari ko po ba kayong imbitahan, mga kapatid, sa isang maiksing dasal? Sabihin po natin itong dasal na ito sa mga nanonood online at sa mga kapatid natin na nais ma-experience ang pagmamahal ng ating Panginoon. Maaari pong samahan nyo ako sa dasal na ito. Sabihin ninyo, "Salamat, Panginoon, sa inyong dugo at pag-ibig. Turuan mo akong mamuhay ng may pasasalamat sa iyong sakripisyo para sa akin." Kaya mga kapatid, kay Kristo, hangarin po natin na laging mapagpasalamat sa Panginoon. Dahil ngayong gabi, marami mang challenges, marami man tayong hinaharap na mga hindi kaaya-aya, na hindi natin gusto. Alam ko ang Diyos ay laging nariyan para sa atin. Kaya mga kapatid, dalangin ko sa Panginoon na laging ipaalala sa inyo kung gaano kayo kamahal ng ating Panginoon. Kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Araw-araw. At nawa lumakad tayo sa katwiran ng ating Panginoon. At nawa tayo ay mag-enjoy araw-araw. Nawa tayo ay mapuno ng pag-ibig. Mapuno tayo ng pag-asa. Hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi dahil sa mayamang kagandahang loob ng Panginoon. Kaya mga kapatid, I pray na yung mensahe ng ating Panginoon sa inyong mga puso, that God's message sa inyo personally ay mapakinggan ninyo at mapagpala kayo ng kanyang mensahe. At ito nawa ang maging motibasyon ninyo. Motibasyon natin
that would keep us going every day. It's because of God's love for us. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe. Salamat po sa inyong pag-ingat at pagsama. Salamat po dahil kayo ay walang kapantay. Salamat dahil kayo ay hindi kailanman natatapos, napapagod. Sa halip tuloy-tuloy na kayo ay nagpaparanas ng pag-ibig sa amin. Salamat sa Panginoong Hesus. Salamat sa Banal na Espiritu. Kaya lahat ng ito iniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Glory to God. At sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama na siyang laging nagmamahal sa atin at nagpapatnubay araw-araw. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos Anak na siyang kumakalinga at nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaliligtas. At sumainyo ang pagpapala ng Espiritu Santo na laging gumagabay at nagpapaalala kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Tunay nga tayong tinubos ng ating Panginoon at ito ang ating aawitin. Tinubos tayo ng ating Panginoon. Tinubos ako ni Jesus sa pagkakasalay kanyang tinubos ng dugo ni Jesus. Kaya ako ay magpupuring lubos. Mula sa sumpa ng kautusan niyang kamatayan ng kabayaran. Siya'y walang uri sa kapatayan sa pamamagitan ng gintong kortina. Hindi sa krus ugong niya dumanan. Tinubos ako ni Jesus sa pagkakasalay niya. Tinubos ng dugo ni Jesus. Kaya ako magpupuring lubos. Kayamanan ng mundo'y di mababantayan. Daan tungo sa kalangitan. Sino man sa kanya ay manalig, makakaranas ng ilang pag-ibig. Tinubos ako ni Jesus sa pagkakasalay kanya. Tinubos ng dugo ni Jesus. Kaya ako'y puring lubos. Tinubos ako ni Jesus sa pagkakasalay kanyang tinubos ng dugo ni Jesus. Kaya ako mamuring lubos. Amen. Lord to God. God bless us all. See you next Sunday.